Hello mga kababayan. So guys, ang sabi ni DOJ Secretary Remulla ay open na sila sa pakikipagtulungan at pakikipagdialogo sa ICC. So ibig sabihin, makikipag-cooperate na sila. Siguro eventually magli-lead to para mapanagot talaga yung pinaka-utak sa war on drugs na maraming casualties, di ba? Maraming mga collateral damages. Yung mga nadamay kahit hindi naman talaga sila mga addict o kaya hindi naman talaga sila yung mga tulak o pusher. So dito sa war on drugs ni Digong, dapat talagang managot si Digong at saka si Bato de la Rosa. Kasi sila yung talagang nag-boost ng moral ng mga kapulisan para walang habas na pumatay ng mga tao. Tapos, kumbaga man, ang sasabihin lang, pwedeng yung iba, tanim droga lang, o kaya naman, parang napagkamalan lang, napatay din, di ba? So, umabot na nga ng 30,000. Tapos, itong si Panelo, dahil alam naman natin na yung, kumbaga, halos dilaan na yung puwet ni Digong, no? Ewan ko, tumanda ng paurong tong si Panelo na, basta't may kinalaman kay Digong, talagang yung kampi niya, nandoon na kay Digong. Kumbaga naging subjective na siya, hindi na siya objective. Na yung pagkampi niya kay Digong, basta sinabing merong mga kamalian si Digong, ang mali na agad yung oposisyon na, kahit sino pa yung nagsabi na yan. Basta't ang laging tama kay Panelo, si Digong. At mali naman yung mga pinagsasabi ni Panelo na wala na raw jurisdiction ang ICC sa atin dahil umalis na tayo dito. Alam nyo guys, mali yung pinagsasabi niya kasi alam naman natin na kaya umalis si Digong sa ICC kasi nga alam naman niya talaga na pag hindi pa siya umalis, lagot siya. Kasi nga mananagot siya sa ICC sa mga pinagagawa niya, di ba? So ang ginawa ni Digong, itiniwalag niya Pilipinas sa ICC. Pero ang hindi naman talaga nila kayang pigilan ay ang katotohanan na yung mga krimen na nangyari bago pa tayo tumiwalag sa ICC, which is no mga time na yun may mga patayan ng naganap na may kaugnayan sa war on drugs ni Digong. Yung time frame na yun, na mga krimen nangyari, na mga pagpatay bago pa tayo tumiwalag sa ICC, ayun na may pananagutan si Digong. Kumbaga man, ang hindi na foresee ni Digong, na bago pa niya pinagpapatay o inutusan yung mga kapulisan na basta walang habas na pumatay ng mga adik o pusher, huli na nang mapagtanto niya na may ICC pala. Nung napagtanto niya, medyo siguro ilang years na rin yung war on drugs niya, na marami ng krimen ang na-commit ng mga kapulisan against nga dito sa mga yung iba siguro totoong pusher o addict, pero alam nyo guys, yung mga maliliit na tao lang ang pinuntirya, pero yung mga sinasabi na yung mga manufacturer, yung mga talagang pinaka drug lords, walang nahuli kasi diba ang pinaghihinalaan natin talaga, kunyari lang yung war on drugs ni Digong na sila talaga yung, kumbaga si Digong talaga mismo, ang pinaka kumbaga sa ulo ng sindikato sa pagiging drug pusher. Kumbaga parang, diba ang natin, napagtatanto natin ngayon sa lumalabas na ineliminate lang pala ni Digong yung mga kakumpetensya niya sa droga. So, yung I hate drugs niya, ayun pala, I hate competition. So, dito, todo tanggol si Panelo na sinasabi niya na hindi daw sinusunod ni Secretary Remulla, yung sinabi ni President Marcos na parang hindi tayo makikipag-cooperate, Pero sinabi rin naman niya na baka kilos din naman talaga ng Malacanang yon na utos na para kumilos si Remulla at makipag-cooperate sa ICC. Pero kung utos man to ni President Marcos, salamat naman, di ba?
Kasi kailangan mabigyan ng mga justice ang mga buhay ng mga nawala dahil dito sa peking war on drugs ni Digong. Kumbaga may mga naulila na yung asawa nila napatay, tatay nila, kapatid nila, anak nila. So dapat talaga mapanagot etong si Digong, tapos ang pinaka talaga niya, PNP chief nung time na yon na si Bato de la Rosa. So, kumbaga man, talagang good news to para sa mga biktima ng war on drugs ni Digong na peke naman pala. Pero ang daming namatay, no? Para lang ma-eliminate niya yung competition na siya naman pala talaga ang pinaka drug lord talaga dito sa Pilipinas, no? Kumbaga, nagkaroon lang siya ng lisensya para ikuble na ma-eliminate niya yung mga kakompetensya niya na mga big time na drug pusher o drug dealer. So ayun lang guys, sinasabi ko lang sa inyo na sana talagang maaresto at mapanagot etong si Digong at saka si Bato de la Rosa nang sa gayon mabigyan ng hustisya ang mga biktima nila sa peking war on drugs nila. So dito na ako guys, and blessings everyone. Bye!